Alright, okay. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa isa na namang edisyon ng Hot Patatas, kung saan hindi lang ang host, puti ang mga balita ay hot na hot. Ako po si Elmer Navarro Manuel at ngayong araw nga, Monday, first day of the week. Magsisimula tayo sa ulo ng mga maiinit na patatas ngayong araw na to. Okay, bago tayo magpatuloy mga katribo, live tayo ngayon sa Daily Tribune's Facebook page, Daily Tribune PH on YouTube, and Daily Tribune Official sa TikTok. Pati na rin sa ating website na tribune.net.ph. Alright, ngayon, first time kong bumalik ulit ng Hot Patatas at syempre kasama ko na naman ang aking partner, Brad. Kamusta ka na? Okay, well, solo flight tayo mga kaibigan dahil ang aking co-host ay medyo meron pang coverage ngayong araw na to. So, eto na. Tirahin na natin to. Lunes na Lunes. Bigla pong nahainan ng impeachment complaint si President Ferdinand Marcos Jr. na i-file na ito sa House of Representatives dahil sa kanyang alleged involvement sa 2025 corruption scheme at ang mga unprogrammed appropriations at iba pa ang naghain po. Sabi dito, naihain na sa Office of the House Secretary ang impeachment complaint na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay o Nisay at isinampa ng abogadong si Attorney Andre De Jesus. Yan, yung dalawang yan parang medyo pamilyar. Hindi ba parang kalinyahan din yan ng, well, ng admin. So, dito nga, ayon sa reklamo, mabibigat ang ibinabatong akusasyon, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang sinasabing paglabag na umano'y may direktang epekto sa pamamahala ng bansa. Siyempre, hindi ito simpleng reklamo. Alam nyo ba na kung sakasakaling matuloy ito, uh, ito yung magiging pang-apat na impeachment proceedings na mangyayari dahil lang nauna noon si dating Pangulong Joseph Estrada noong year 2000, sumunod si Ombudsman Merceditas Gutierrez noong March 2011 at syempre yung pinakahuli, si former Chief Justice Renato Corona na na-impeach noong December 12, 2011. So, nililawin lang natin no na kasi usually pag nagfa-file ng impeachment, hindi to agad-agad na sasabihin na, oy, may nagreklamo sa'yo, ayusin na natin to. Medyo may ano pa to dahil mahaba pa to. Yung paghahain pa lang ng impeachment complaint, simula pa lang yan ang proseso. Dadaan pa yan sa pagbubusisi, lalo na dahil inihain ito sa House of Representatives, pagbobotohan pa yan kung may sapat bang basehan para ituloy nga itong impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iyan. Tapos ang sinasabi pa rito, bukod dun sa or sa filing ng impeachment, ang nakalagay dito sa aking talaan dito, ang 6 grounds ang iniain sa complaint ni De Jesus. Ang una ay ang alleged ordering, enabling of the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Alleged being a drug addict. Nako po. Which he claimed impaired the president's judgment and leadership. Alleged failure to veto on program appropriations and other unconstitutional provisions in the General Appropriations Acts for 2000 or 2023, 2024, 2025, and 2026. Alleged benefiting from kickbacks linked to budget insertions and ghost flood control projects. Allegedly creating the Independent Commission for Infrastructure to shield corrupt allies, and allegedly violating the Constitution and betraying public trust by surrendering Duterte to the ICC. Naku, mabibigat nga itong paratang na to dito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre, pag nagsimula nga ito, or kung sabihin na natin, mapapag-usapan lang, kung matutuloy man ito, kung ipapasa ito, or
pagbibigyan ito ng House of Representatives, siguradong may papasok na politika dito. Dahil hindi lang batas ang umiiral sa impeachment. Siyempre kasama dyan yung numero, yung alyansa at lakas ng impluensya. Diyan magkakatalo-talo yan. Diyan papasok yung tunay na laban. Pero itong mga nakaraan naman, bago pa ma-file itong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsabi na yung Malacanang na ready daw si PBBM na harapin ang anumang reklamong ihahain laban sa kanya at iginiit na nirerespeto nila ang proseso ng batas. Pero ang tanong ng bayan, respeto lang ba o sasagutin? Baka naman mamaya pagkatapos niyan mauuwi na lang sa wala. Kawawa naman tayo, di ba? Sa kasaysayan kasi ng ating bansa, ilan na ang impeachment complaints na nauwi sa wala dahil agad na nabaon sa komite o sa committee pa lang binaril na agad. Tapos na, wala nang salitaan o wala nang usapan. O kaya naman, yung usual na nangyayari, yung tinatabunan ng politika. Kaya natural lang magtatanong, may patutunguhan ba to? Yun ang numero unong tanong neto dahil bibihira lang yung natuloy na impeachment. Kagaya nga na sinabi ko nung umpisa, 3 pa lang. Yung kay dating Pangulong Erap Estrada na nauwi sa EDSA 2. Tapos syempre natanggal, naipalit si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan. Syempre yung kay Mercedita Ombudsman, Mercedita Gutierrez at kay Renato Corona. Yan yung mga natuluyan. Pero ngayon sa kasalukuyang administrasyon, ang may hawak kasi ng malaking mayorya sa Kamara mismong yung ating majority ng Kamara ay nasa panig ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya kahit mabigat ang akusasyon, ang tunay na tanong, eto, ewan ko kasi parang ang tingin ko rito, kung may sapat na lakas sa loob ang mga mambabatas para itulak ito, hindi ko yan masasabi. Dahil bukod nga dito sa dahil may mga lumalabas na usap-usapan na itong si Mr. Or si Representative Nisay o Nisay, kaalyado yata ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at yung attorney na si attorney sino nga ba to? De Jesus. Tama ba? Ayan, si attorney Andre De Jesus, tama. Legal counsel daw ni First Lady Lisa Araneta Marcos. So, dito tayo magkakatalo-talo ngayon kung talaga bang itong impeachment complaint na ito moro-moro lang ba o talagang merong patutunguhan. Pero para sa akin, President Ferdinand Marcos Jr. is infallible. Sabi nga ni Yusek Claire Castro, ni Auntie Claire. Yan. Kaya kung hindi nga ito uusad, malinaw ang mensahe. Kahit Pangulo, pwedeng ireklamo, pero hindi lahat mananagot o hindi lahat pwedeng pananagutin. Kaya ngayon mga katribo, bantayan na lang natin to. Kasi hindi lang ito usapin ng isang Pangulo, kundi kung gumagana pa ba ang mekanismo ng accountability sa bansa. Yan. Sabi nga rito, impeachment is not about noise, it's about numbers, courage, at syempre yung konsensya. Yan. Kaya sa mga susunod na araw, abangan natin to. At syempre, asahan yung ang Daily Tribune talagang tututok dito sa impeachment complaint na ito na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alright, yeah. Well, siguro kung meron kayong mga naiisip o komento, maaari kayong mag-comment sa aming Facebook page at titingnan namin kung may mga katanungan kayo, kung kaya namin sagutin, sasagutin namin. Pero bago ang lahat, magbe-break muna tayo, huwag kayong aalis at babalik ang Hot Patatas! And this break is brought to you by Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Union Bank, it starts with you. Usapang OFW is the show that honors the journeys of our modern-day heroes.
our OFWs. Join Chingmi Fernandez, John Dodson, and Rafi Ayang every Tuesday and Thursday at 3 p.m. to hear the real stories behind the sacrifices. Watch it live on Daily Tribune's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Want to hear from thought leaders shaping our world? Straight Talk with Chito Lazada and Ted Montelibano dives into leadership, politics, and business every Wednesday at 10 a.m. Catch conversation live on Daily Tribune's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Alright. Nagbabalik po ang Hot Patatas ngayong Monday afternoon. Yan. So, eto. Yung susunod naman nating tatalakayin ngayon ang pagbabalik ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Ang inaabangang pagbabalik ng dating DPWH Chief na talaga namang inaabangan dahil para daw malaman kung ano nga ba talaga ang kanyang mga nalalaman tungkol nga dito sa mga kontrobersya na bumabalot sa flood control projects ng mismong ahensyang dati niyang pinamunuan. Ayan. At ang tanong ng bayan, tanong talaga, bakasyon lang ba to o haharap na sa investigasyon? Ayan. Dalawang tanong lang yan pero hindi masagot-sagot. Kahit ako hindi ko alam isasagot ko dyan eh. Kung talagang nagbakasyon lang. Pero kung meron naman nagpangalan sa kanya na pwede siyang makapagpalinaw nitong nangyayaring investigasyon nga dito sa flood control projects, sana naman yung paglutang niya ito, ilubos-lubusin niya na. Magsalita na siya kung ano talaga yung totoong nalalaman niya. Dahil, eto nga, bigyan ko lang ng background konti. Nitong linggo ng umaga, kinumpirma na ng Bureau of Immigration na dumating na nga itong si Bonoan sa NAIA Terminal 3, sakay ng China Airlines flight mula Taipei. Yan. At ang sabi dito sa report natin, mag-isa lang daw ito. At agad na ipinaalam ng BI sa Department of Justice ang kanyang pagdating. Bilis talaga ng BI natin. Matitindi yung mga tao dyan sa immigration. Maaayos lahat magtrabaho. Ayan. Kung matatandaan, umalis ng bansa si Bonoan noong November 2025. At ayon sa kanya ay para samahan ang kanyang asawa na nagpapagamot. At nangako itong babalik noong December 17 pero hindi ito natupad. Kayo naman, Diyos ko naman. Nangako na nga, gusto nyo pang tuparin.
At dahilan nga, ito para uminit ang usapin laban sa kanya. At kahit may immigration lookout bulletin order si Bunoan, hindi naman ito travel ban. So ibig sabihin, pwede pa rin siyang bumiyahe, although nakamonitor lang yung galaw niya, na minomonitor ng ating mga kinauukulan kung ano yung, kung nasaan siya, kung ano yung mga galaw niya. Kaya ngayon nasa bansa na siya, mas lalong nakaabang ang Department of Justice at syempre ang Senado. At syempre, since nandito na nga siya, ah, yung pagbabalik niya ay kasabay ng pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee investigation kaugnay ng mga umano'y anomalous flood control projects at ghost projects na iniuugnay sa kanyang panunungkulan sa DPWH. At sabi na rin ng ilang senador, tuloy pa rin ang investigasyon dahil kahit may testimonya man si Bonoan o wala. Pero syempre, iba pa rin yung kaharap na nila. Iba pa rin yung nandun na. Iba pa rin yung meron na siyang masasabi. Although hindi nga lang natin kung totoo o hindi. Pero basta meron siyang masasabi. Doon magkakaroon ng kalinawan. O depende na rin sa sagot niya kung talagang lalabo pa itong kontrobersya nito sa flood control projects. At syempre ngayon nandito na nga siya at bukas na rin ng Senado. Tayo naman, ewan ko, sa inyo, sa akin, okay ako, nakaabang ako dyan dahil gusto ko ring malaman dahil ibang klase na itong kontrobersya na to dahil meron ng nasawi dito. Meron ng ilang mga nasunog na katakatakang pagkasunog ng ilang mga ahensya ng DPWH sa regional level. Diba? May mga nasusunog na. Kaya kahit sinasabi na hindi naman ito or wala itong kaugnayan dito sa nangyayaring investigasyon, mapapaisip ka rin 'di ba? Yung timing doon tayo maguguluhan, doon ka ngayon magkakaroon ng isipin. Yung timing nitong mga sunog na to at syempre yun nga, yung nangyari nga kay under Secretary Cabral. So talagang iisipin mo rin na mas malalim pa ang kailangan gawing paghuhukay ng ating mga senador at syempre ng ating mga kinauukulan regarding nga rito sa usapin ng flood control projects at mga ghost projects daw ng DPWH. At syempre, ulit, dalawa lang ang tanong natin dito. Pagbabalik ni Bonoan, sigurado bang may mananagot na? O mauuwi na naman to sa diskusyonan? Kasi kahit si Pangulong Ferdinand Marcos nagsabi na bago daw mag-December, bago matapos ang taon, mayroon ng big fish na mahuhuli. Wala. Ni Gurami nga, hindi nakakuha. Big fish pa kaya? Diyos ko. 'Di ba? Kung iisipin nyo mabuti habang gumugulong itong investigasyon na to, marami ng personalidad ang mga lumulutang. Kagaya ng isang representative nga na naglabas daw or naibigay daw sa kanya yung tinatawag nilang Cabral Files. 'Di ba? Tapos syempre, inuusisa pa rin kung sino ba talaga ang nasa punot dulo nitong kontrobersya na to. Actually, parang ano to parang destiny to Dahil kung matatandaan nyo, nung huling SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iniyabang, inilahad ng ating Pangulo na lampas 5,000 na raw ang nakumpletong flood control projects. After ng SONA niya, mga ilang araw, bumagyo. Sabi siguro ni Papa God, talaga ba? Tingnan natin At dun nga naglabasan nung rumagasa talaga ang baha sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya nagkabukingan ngayon na may mga ilang flood control programs ang hindi pa tapos o kunwari lang na flood control programs pero wala naman pala. So, ayan. Kaya dito tayo ngayon nauwi. Ito ang kinalabasan ng mga nangyaring yun. So, ngayon, ang kaabang-abang sa mga ganyan,
hindi sapat yung pagbabalik ni Bonoan. Kailangan talaga natin, yung mismong sagot niya, yung totoong sagot niya. Baka naman kasi mamaya, I invoke my right to self-incrimination naman ang isasagot, lumang tugtugin na yan. Ang dami-dami nang nagsasabi niyan. Hindi lang siya ang magsasabi niyan or nagsabi niyan kung sakasakali. At syempre, talagang hinahabol natin dito, tayo naman na nagbabayad ng tax, na hindi natin malaman kung paano natin pagkakasyahin yung mga budget natin, lalo na yung middle class workers. 'Di ba? Tayo yung nandun sa mismong pinagkukuhanan ng buwis, 'di ba? Kasi ang mayaman, may mga tax exemptions. Yung mga sobrang hirap naman, galing pa rin sa tax natin yung ayudang binibigay sa kanila. So talagang yung middle class workers ang kawawa. So ito ang talagang panawagan natin ngayon dito. Sana naman po, bago naman matapos itong taon na to. Ayan na, ang haba na, taon ulit ha. Hindi ko sinabing buwan o araw o linggo, taon. Sana bago matapos ang taon na to, matapos na rin at malaman na rin natin yung katotohanan dito nga sa nangyayaring kontrobersya sa flood control programs ng ating pamahalaan. At syempre, dapat merong mananagot. Alright. O yan. So, dyan muna tayo mga katribo at magbabalik kami. Huwag kayong alis. Babalik ang hot patatas! And this break is brought to you by Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Union Bank, it starts with you. Usapang OFW is the show that honors the journeys of our modern-day heroes, our OFWs. Join Chingmi Fernandez, John Dodson, and Rafi Ayang every Tuesday and Thursday at 3 p.m. to hear the real stories behind the sacrifices. Watch it live on Daily Tribun's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Want to hear from thought leaders shaping our world? Straight Talk with Chito Lazada and Ted Montelibano dives into leadership, politics, and business every Wednesday at 10 a.m. Catch conversation live on Daily Tribune's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Nagbabalik po ang hot patatas ngayong Monday afternoon at ito naman ang tatalakayin natin ngayon. Ito medyo marami siguro ang matutuwa ngayon dahil lahat naman siguro na sumasakay ng EDSA bus carousel may mga cellphone. Ang sabi nga dito, meron ng free wifi sa EDSA busway sa gitna ng lahat ng init na usapin sa politika. Ito na nga, meron na raw Wi-Fi sa 17 major stations ng EDSA busway. At ayon sa Department of Transportation, sa 17 major stations ng EDSA busway, makakagamit ng mga pasahero ng mabilis at libreng internet habang naghihintay ng bus. Diba? Gandang balita. Libreng Wi-Fi. Pero syempre, ikaw ba naman habang nag-aantay ka ng bus maglalabas ka ba ng cellphone? 'Di ba? Kahit pa sabihin mong nasa EDSA carousel ka, kahit may mga bantay, sigurado ka bang hindi ka matsatsambahan diyan Tsaka ang tanong nga dito, kahit magandang balita itong libreng wifi na ito, yung ganitong klaseng nangyayari sa atin sa bansa natin, yung mga ganitong panahon, ito ba talaga ang priority ng gobyerno? 'Di ba? Kasi ang dami nating iniisip ngayon, yung flood control na 'yan, yung mga ghost projects, tapos ito pa nga, may impeachment complaint pa.
Tapos yung mga nagdaan pa, yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, napunta sa ICI hanggang ngayon. Tapos yung inaabangan ng lahat na may magfa-file ngayong darating na February ng impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Yan, isa pa yan. Inaabangan din yan. Pero, di ba, ang dami pa rin problema eh. Mga pabahay, mga itutulong natin sa mga mahihirap. Bukod sa ayuda ha, huwag naman kasing palaging ayuda. Ginagawa nyo ng mga palaasa yung mga mahihirap nating kababayan. Eh, dapat dito, yung mga dagdag na trabaho ang asikasuhin natin. At syempre, yung pagpabababa ng buwis na kahit papano dapat buwisan yung mga talagang nararapat buwisan ng malalaki, di ba? Kasi itong alam nyo mga katribo, hindi naman bago ang free wifi sa mga pasilidad ng gobyerno. At syempre, although makakatulong ito sa commuters dahil syempre, pampawala ng inip, lalo na kapag traffic, although hindi naman ganun nagkakaroon ng matagal na traffic dyan sa EDSA busway. Actually, mabilis nga yan eh. Mura na, mas mabilis pa, di ba? Kung talagang punuan, kung ayaw mo makipagsiksikan sa MRT, na pag papasok ka, ang bango mo, pagbaba mo, sardinas na kayo, eh talagang busway ang next. Talaga naman dapat ayusin na ng gobyerno itong EDSA busway natin dahil ang public mass transportation ang isa sa magiging or sasalamin sa kung paano umuunlad ang ating bansa. Kasi kung titingnan nyo sa ibang bansa, di ba? Yung let's say Singapore, mga tren yan, Japan, hindi naman yan lahat may sasakyan, may sariling sasakyan. Halos lahat ng mga nagtatrabaho dyan, middle class, kahit mayaman, gumagamit ng public mass transportation kagaya ng mga tren at buses, di ba? So dito sa atin, hindi naman porket ang dami nating kotse sa kalsada kaya traffic na traffic umuunlad ng bansa natin. Although mapapaisip ka, maraming pera Pinoy kasi bili ng sasakyan. Pero kung maaayos natin itong public mass transport system natin, siguradong bawas na yung traffic at magiging solid pa yung ah, ating tuloy-tuloy na pagprogreso. Pero dapat, 'di ba, 'yun ang dapat nating gawin muna. Yung mas maging prioridad natin yung pagkakaroon ng efficient na biyahe, mas maraming bus at syempre yung mga maaayos na shelters at yung mga, 'di ba, pinoproblema minsan yung MRT, LRT. Usually sa MRT kasi yung mga escalator minsan hindi gumagana, yung mga elevator hindi gumagana. Ang alam ko may busway na sa monumento yata yon na meron ng elevator at escalator siguro dahil sa mga para sa ating mga kababayang persons with disabilities. Syempre sa ating mga senior citizens na rin. At syempre, itong balita na to although good news, kailangan pa rin nating tutukan yung talagang may mga malalaking kontrobersya lalo sa politika. Lalo na rin dito sa mga ito nga kinakaharap nating problema sa pagbaha. Ito nga, may pumasok na nga bagyo ngayon, ang unang-unang bagyo ng 2026, si Ada. Yan, so dapat pagtuunan ng pansin yan. Pero hindi naman natin isinasantabi yung araw-araw pinagdadaanan ng libo-libong commuter sa EDSA. Siyempre, lalo na dito sa Maynila dahil parang ang nangyayari, ilang oras yung gugugulin mo sa kalsada, pagdating mo sa office, pagod na pagod ka na, pag uwi mo, ganun pa rin, pagod na pagod ka na, wala ka na magagawa pagdating mo sa bahay, matutulog ka na lang. Ayun. Pero etong free wifi na to, although sa tingin ko para sa akin makakatulong naman to na pampalipas oras, pero band-aid solution lang talaga to 'di ba? Hindi naman to talagang makakasagot o yung makaka-resolba ng talagang problema. Yung larger picture, ika nga, na ang traffic sa bansa ay talagang isa yan sa nakakapagpalugmok ng ekonomiya natin, di ba? At syempre, habang maraming balita ang umiikot, tayo naman, ayan, kagaya niyan, yung nakikita nyo, siksikan, grabe. Mukhang eto yung naging
controversial nun na Cubao Station na talaga namang nag-overflow ang pasahero. Nag-sorry naman yung Department of Transportation dito, syempre yung pamunuan ng MRT, 'di ba? Pero yan, kung sa yung mga nakikita nyo ganyan, yan yung araw-araw na kalbaryo na sinusuong ng ating mga kababayang commuters, 'di ba? Hindi naman lahat merong sasakyan. At syempre, mas mabilis nga yun para pinipili pa rin ng mas maraming Pinoy na sumakay nga sa MRT at saka sa LRT dahil mas mabilis ang biyahe nila. Kaya etong Wi-Fi, libreng Wi-Fi na ito sa mga busway, parang feeling ko talagang band-aid solution lamang yan. Parang nangyayari o di baling maipit ka sa traffic, basta may Wi-Fi ka naman, di ba? Makakapag-Facebook ka, TikTok, makakapanood ka ng mga reels, di ba? Pero hindi yan yung talagang solusyon. Dahil ang kailangan natin quality service mismo sa ating mga busway at syempre sa ating mga public transport system dito sa ating bansa. Ayan, kaya yan ang tanong natin sa gobyerno at syempre sa mga commuter groups. Ito bang wifi na ito, tunay ba na tulong to o parang moro-moro lang to, di ba? Yan ang pinaka kailangan nating maiisip or maitanong man lang sa ating mga kinauukulan. Pero syempre, kung para sa inyo naman yung mga commuter ng EDSA busway, kung okay sa inyo yung free wifi, well and good, di ba? Pero di ba mas maganda kung yung biyahe nyo mas bibilis pa, mas masasarap or masasarap pa o mas magiging komportable pa kayo. Para pag umalis kayo ng bahay na fresh, pagbaba nyo, fresh pa rin, di ba? Lalo na parang aircon yung mga halos lahat ng gumagamit or halos lahat ng bus sa EDSA busway, aircon, di ba? So para kayo nasa ref. Fresh ka na pagpasok mo, fresh ka pa rin paglabas. Yun dapat talaga ang pinakamagandang maging resulta kung papagandahin natin ang ating mga public or ang mga public mass transportation. Ayan. Alright. Haba ng discussion ko rito. Brad, okay ka lang? Hindi ka nagsasalita. Okay, ayan. So, bago tayo magpatuloy, meron naman po tayong announcement galing kay Manong Joe ng Meralco. Manong Joe, pasok! Narito na naman ang inyong lingkod, Manong Joe, para sagutin ang inyong tanong. May tanong tayo mula kay Javier Domingo, isa pong netizen. Manong Joe, paano pag sa Metro Manila tumama ang lindol, handa ba ang Meralco? Ito ang sagot, Javier, at maganda yung tanong mo. Napapanahon talaga na paghandaan ang anumang uri ng sakuna, maging ito ay lindol, malakas na bagyo at kung anuman, sa dami ng kalamidad na nararanasan natin mula sa mga nangyayaring lindol hanggang sa mga pagbaha, malakas na hangin at iba pa, ang kaligtasan ng bawat customer ang prioridad ng Meralco. Tinitiyak namin na ginagawa ang lahat para mapanatiling ligtas at maayos ang aming serbisyo at mga pasilidad. Pinapalitan namin ang mga poste ng mas matibay na gawa sa konkreto at pakal. Inililipat din ang mga poste sa mga lugar na ligtas. Regular na nagsasagawa ng tree trimming at wire clearing ang Meralco para hindi maapektuhan ang mga linya ng kuryente o makayanan ang anumang bagyo o lindol. Nagsasagawa rin ang Meralco ng re-insulation at conductor shielding ng mga linya namin, pagpapatibay ng mga lighting protection system, pati na rin ang pagkakabit ng mga smart device para agad na matukoy ang mga posibleng alalahanin ukol sa serbisyo ng kuryente. Kung kakailanganin, handa po ang Meralco na pansamantalang mag-de-energize upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Kadalasan po namin itong ginagawa kapag tumataas ang tubig baha o di kaya ay napakalakas ng bagyo. Kasama na rin ang uga ng lindol. Pagkatapos naman po ng anuman sakuna, maging po ito'y bagyo o lindol, at may na-damage po kami facilities, bumagsak na linya o ano ba man,
Huwag ho ninyong lapitan. Hayaan ho ninyo ang aming mga crew ang gumawa ng kinakailangan para masigurong ligtas ang pagkukumpuni. Kapag sigurado na po tayo na ligtas nang bumalik sa bahay, siguro po tingnan muna natin ang sitwasyon sa loob at siguraduhin din na yung ating mga internal wiring facilities ay nasa maayos na kalagayan. Bago pa man abutin ng tubig baha yung inyong mga outlet, patayin mo muna ang main switch sa bahay at i-unplug ang mga appliances. Kung may electrical hazard, agad itong i-report sa amin sa Meralco sa pamamagitan ng My Meralco app. Nasa social media din po kami, Facebook at X, yung dating Twitter, o sa Meralco hotline bilang 16211. Pwede din kayong mag-text sa numerong ito. Tandaan mga katribo na sa panahon ng kalamidad, ang pagiging alerto at maingat ay susi sa kaligtasan. Ako po muli ang inyong lingkod si Manong Joe, Saldariaga para sa Ask Manong Joe. Hanggang sa muli mga katribo at sa mga nanonood sa Daily Tribune. Alright, maraming salamat po, Manong Joe Saldariaga ng Meralco para sa inyong mga tips sa ating mga kababayan. May kaugnayan nga dito sa paggamit, tamang paggamit ng kuryente, tamang pagtitipid. Alright, mga katribo, huwag kalimutan, bukas na naman ang mga bagong episodes sa mga paborito nyong shows. Abangan bukas ang Spotlight kasama si Ma'am Chinky Mangkukang 2 p.m. At susundan naman ng Usapang OFW sa ganap ng alas 3 ng hapon. Kasama naman si Ma'am Chingby Fernandez at syempre si Boss John Henry Dodson. At maging updated din mga katribo, hindi lang sa print at online pero sa maging newscast kasama ang Tribune News on Q every 9:30 a.m., 1 p.m. at 4:30 p.m. Kaya mga katribo, huwag palampasin ang mga shows na yan bukas. Alright. Keep it hot, sabi nga. Okay, muli po, ako si Elmer Navarro Manuel at sa ngalan po ng aking co-host na si Rafi Ayeng na wala pa, pero itong tropa ko nandito pa. Ayan, muli po ako si Elmer Navarro Manuel at ito ang Hot Patatas!